Yan, good morning po. Tayo po ay susubok minsan pa na dakip ng ating queen. Sinubukan ko ulit po na mag-hunt at bali ito ay tatlong colony na aking nakita, kaso yung una ay bata pa, umura pa, tapos yung ikalawa ay maliit lang na kolonya. Ito na sa akin pong tingin, ito ay mayroon ng laman. At susubukan po nating hulihin yung kanyang queen, no? Yan po ay hindi madaling ang proseso ng pagdakip sa queen, kasi yan po ay nasa wild po, ay gubat, no? Sa kasalukuyan po tayo po ay nag-aayos ng ating smoker. Nagbabala po tayo, ang ating pong pambalad dyan ay bunot. Yan, nabalahan po natin para ating mapasukan yung ating bis. Yan, nagagayat po ako ng pambala. Yan, so pasensya na po kung hindi kita yung aking mukha, no? Di naman importante yung mukha ko, no? Ang importante po diyan ay makita natin kung paano. Yan, akin pong inano na yan po, hindi ko po tutok na kasi sa sa entrance ng base, kasi ako po yung nag-iisa, no? Yan po, sinandal ko lang ang cellphone, kaya medyo mataas yung pagkasandal, kaya yung entrance ng ating colony ay hindi ito kita, no? Pero yan, inaayos ko po yung papatungan yan. Medyo kita na. Inaayos ko po yung pinagpatungan ko ng ating cellphone, ating camera. Yan, yan po yung entrance niya. Yan po yung nasa butas sa lupa. Yan po may iba-ibang butas. Ang ginagawa ko po dyan, yung ibang butas ay akin pong tinatakpan, kasi baka po alam may cobra, no? Kaya ang sentro lang po na ating kinakailangan na maano ay yung laywan. Yan, medyo pinauusukan ko po ng ating smoker para hindi siya toong aggressive. Yan, pagka po tayo ay naghahunt at sa wild tayo kumukuha ng bees, di po pwedeng tayo ay naka-costume, no? Yan po ay wala po ako diyang gloves, walang bibil, talagang palaban na, no? At yan, akin na pong kinukutkot yung entrance. Pasensya na po kung medyo ang atin pong camera ay malayo. Yan, hindi po may lalapit at wala po akong cameraman, kundi sarili ko lang po yan. Pinatong ko lang nga po yan. 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 At atin na pong kita na po yung sa aray niya. Yun, kita na po, yun na po yung brood niya.
Yan. Kinuha ko po yung cellphone at tinutok ko po doon sa broad. Tapos ibinalik ko na uli po doon sa sandal doon sa saging. Yan. At yun pong gagawin din ay kukunin natin muna lahat ng brood niya. Pagka po nakuha natin yung brood lahat, saka po natin siya bibiglain ng bomba ng smoke upang sa ganun ay ang queen po ay lumabas. Kasi pag yan po ay dahan-dahan ang pausok, yan ang brood po. Kinuha ko na. Pag yan po ay dahan-dahan ang usok, ang mangyayari po niyan ay iipod siya palayo. Pero pag po yan ay kagad bigla yung usok, wala pong pamimitian ang mga bis niya kundi sa palabas, hindi sa palayo. Yan. Kasalukuyang kinukuha po natin ang brood. Napakahirap po pag kayo ay nag-iisa. Marami kasi pagdating po sa gubat, marami tayong pangingilagan dyan. Isa na nga po ay ang cobra, no? Dahil karaniwan po ay sa mga butas yan nagbabahay at kinakailangan nating hukayin. Yun, kiloko ko na po ang sari, bali pa dalawa na yon sa brood niya. Yan. Yun. Kakadalawa na po tayo. Kumuha po tayo ng ating cage. Nihahanda na po natin ang ating cage kasi minsan pagkuha pa lang natin ng brood, yung queen ay nandun na, kasama na ng brood. Ngayon kung hindi naka-prepare yung ating cage, saka pa tayo kukuha, ay baka bago natin makuha si cage ay nakawala na si queen. Yan. Yan po yung ating cage. Yan, kukunin po natin yung patatlong brood. Yan, inismoke ulit natin para huwag siya toong sting. Yan, kinuha po natin yung patatlo. Yan. Sa kasalukuyan po ay wala pa siyang honey. Puro brood po yung nakuha ko. Kasi wala pang toong bulaklak dito sa amin. Kaya hindi pa to umahani. Kinakailangan pong matakpala yung ulan tapos para makabulaklak ang mga halaman. Pag puro init, hindi rin, wala rin silang makukuha ng nectar. Mas maganda po sa mga parting pabundok. Yan, paapat na brood. Walang honey talaga. Saan ka dyan? Yun. Oo, ako po yung palima. May naman pa ba yan? Ako palimang brood. Yan. Malinis lang talaga yung bahay namin pag tulog sila eh. Pag gusto niya, ano? Uy, mamaya na yan. Painit ka din. Nahanap ko po yung queen habang baka nasa brood. Paanin kukunin natin. Pare ko siya ay mga 8 ata, kaso maliit na yung iba. Yan.
Yan din po yung ating ilalagay sa box. Mga brood na yan. Kung yan po ay 8, lalagyan lang po natin ng mga 4. Yan. Yan. At siguro maliit na lang yung huling brood. Yan, dinukot na lang, di ko na kinuhan kasi maliit na lang yon. Or mga bis na lang. Ayan, meron pa. Meron pang brood. Wari ko, last na yon. Yung huling yung dukot, last na yon. Meron pa ata. Ayan, wala na. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung si bunot. Dadako tayo ng workers. Ilalagay natin dun sa bunot yung madadakot nating workers. Para sa ganun ay baka sakaling mapapadapo natin sa bunot. Yan po yung baka sakali lang. Yan, kumuha po ako ng bagin para suotan yung ating bunot para maibitin. Yan. Susuot po natin sa bunot yung ating yun, para sa ganun ay maibitin natin yung bunot. Yan, tapos itatali natin sa isang kahoy. Lalagyan po ng lakang ilalim. Yan, tatali na natin sa kahoy yung bunot. Yan, dadakot muna po pala ng worker. Yun, dumakot na. Yun, tapos binamba ko na po ng usok. Yun. Binamba ko na po ng usok. Yan, dire-diretso po ang pumba niyan. Dire-diretso po ang bumba para ang queen ay ating mapalabas. Yan. Yan. Anan po yan. Huwag nyo titigilan sila ng kapapausok hanggang sa yung queen ay masupukit at lumabas. Yan. Madilim po yung ating tayo ng ating camera kasi nasa loob po ako ng guot. Yan. Ang po niyan, hindi basta ninyo ma-smoke. Pag-aaralan din ninyo yung kilos ng laywan. Kung ang queen ba ay nakalabas na o hindi pa, alam po yan. Yan. Yan po ay kapag yung mga dayupay or yung mga baby bees na babagong nalipad ay lumalabas na. Ibig sabihin yung queen ay nakalabas na. Yan. Kaya hanggat hindi tayo nakakita ng mga batang bees na naglalabasan sa kanyang hive, yan, wala pa. Yan, ako po ay tinignan ko po yung kasi dumapus po siya sa
dahon ng saging yung mga worker. Yan. Akin pong inaayos kasi dalawang dahon po yun. Ay inayos ko po yung isa para sa ganun ay isa lang ang hapunan. Tuloy po ang ating pagbumba. Hindi pa po natin nakikita si Queen. Yan. Bumumbahin po pa uli yan. Hanggang siya ay tuluyang lumabas. Tinignan ko po doon sa sa dahon ng saging, wala pa doon. Kaya tuloy po ang ating pagbubumba. Naggatong muna po tayo ng ating smoker para ang usok ay malakas. Yan, lakas po niyan. Yan, bumba. Ganyan po yan. Habang binubumba ko po yan, ang mga bis po niya naglalabasan, yung mga workers. So kinakailangan pag-aaralan ninyo sa galaw ng bis kung ang queen ay nandun pa sa loob, at yun ay sa pamamagitan niya po ng kapag po hanggat walang nalabas na mga batang bis, yung mga babago nalipad, yon nasa loob pa, dahil ang nagko-cover po sa sa queen yan para hindi maabot ng usok ay yung mga inakay, yung mga baby bees. Kaya kapag naglalabasan na yun, ibig sabihin hindi na nila kayang protektahan ang queen, lalabas na sila. Maaring ang queen ay lumabas na o nakalabas na. Yan, tuloy pa rin po ang papaluan ko ng butas nung nilalabasan ng bees yan. Tapos binumba uli. Kasi may bahagi na isang butas ako na na may posibilidad na nandun. Yan, bumba uli. Kanan po yan, nakahirap na manghuli ng queen sa gubat. Kaya hanggat maaari yung ating mga swarm ay wag na nating hintayin magbahay pa sa gubat. Dahil talagang mahirap. Isa pa yan ay ang galing wild ay mahirap siyang mag-stay basta-basta sa box, no? Yan. Kasi sanay nga sila sa wild. Hindi katulad ng galing yung queen na sa box na naging queen, mas madali siyang patigilin sa box kasi sanay na sila. Pero yung mga nakatikim na sa wild, medyo may nahihirapan yung patigilin. So ang gagawin ko po dyan, ilalagay ko yung mga 4 na brood sa frame, tapos ilalagay ko sa box, ilalagay ko yung mga bis na makukuha ko dyan kung yung queen ay ating makikita. Kapag po naman yung queen ay hindi nakita, wala pong kwenta yan, hindi nyo makukuha yan, hindi nyo makadadala sa inyo ang mga bis nyan kapag yung queen ay hindi ninyo nakita. At kung madala man ninyo yung mga bis, ay wala rin yung kwenta, dahil kung ang queen ay iwan sa gubat o sa dating hive, katulad po niyan, di po tumitigil hanggang hindi lumalabas yung queen. Yan. Walang tigil po sa pagbubumba. Kaya hindi po madali, no? Medyo mahirap, pero ganun talaga pagka hilig mo ang isang gawain,
ang isang trabaho, walang mahirap. Diyan po ay nilakad ko na may siguro mga 3 kilometro ang layo sa amin. Yan, hindi naman pwede magsakay kayo dahil sa gubat ang punta nyo. Hindi kayo pwedeng magmotor. Yan. Yan, tinignan ko ulit po yung nakadapo doon sa sa saging. Nagbabaka sakali po ako, pinag-aaralan ko po yung galaw ng base. Hindi ko na po maisunod yung camera doon at mahirap pong mag ayos. Yan, kung tinitingnan dun sa nakadapo sa dahon ng saging. Yung mga yung bees. Tinitingnan ko po kung ang galaw nila, kung ang queen ay nandun na. Kaya po Sabi ko sa'yo medyo mahirap. Kaya ang ginagawa ko po pagka bumibili na lang ako sa hunter ng colony. No? Pinaka po niyan ay 350 hanggang 400 ang pag binibili. Yun. Babalikan ko pa po yan sa may butas na yan dahil ang queen ay hindi pa yan huhuli. Wala pa, di pa nahuhuli ang queen. Ganun po talagang mabagal. Hindi madali. Hindi po madali ang manghuli ng queen ng Apis cerana sa wild. Mas madali pa po sa yung galing sa swarm na dadapo sa kahoy. Yan, bomba uli. Kasi wala pa po sa aking pag-aaral, ay wala pa doon sa mga nakalumpon doon. Nasa loob pa rin ng butas. Yan, napakalaki po ng butas niyan at ang nakakatakot po niyan, hindi imposible na mayroong cobra sa loob niyan. Kaya dahil ang butas po niya sanga-sanga bukod dun sa ng laywan, ay may posibilidad po na may lugar na pwedeng punta ng ahas. Yan. Pinaluan ko po yung butas para pagpapausok ay madali. Halos ubos na yung bala. Uli. Sukit uli. Hanggang hindi natin nakikita si queen, hindi natin yung titigilan. Hanggang hindi natin nakikita si queen, hindi natin yung titigilan. Yan. Tinudok-dok pa. Bumauli ng usok. Kaya kapag ka po walang smoker, mahirap. Ay ang mangyayari, isip po nang aabutin mo pagka yung bunot lang ang gagamit mo, hihip ng hihip, ang hangin ay magmumula sa iyong bibig, ay mahirap. Bomba uli hanggang hindi lumalabas si queen. Bomba. Anan po yan. Walang tigil saka bubomba hanggang sa lumabas yung queen.
Yan, bomba uli. Tawag mo na ikaw kay tita. At si mami ko Okay. honey. Ikinig pang honey. Bagong linis na naman ang Beshi. Yun, sa flower. Bomba. Walang si mama kulot at kinaano mo naman. Batang ano? Batang Kristiyano. Yan. Bomba uli. Pinumba na naman. Hindi. Napakainit po ng panahon ngayon dito sa amin. Sobra. Dahil dun di makabulaklak ang mga ano natin. Ating mga punong kahoy. Kaya hindi pa po magpulot ng husay yung ating mga alaga. Yan. Bomba uli. Dapat ka hindi ka marunong, di mo titigilan mo na kasi sipin mo hindi siya lalabas, pero hindi po tayo dapat nawawala ng pag-asa. Yan po ay may queen at lalabas yan, hindi siya makakaagwanta sa usok. Halos ubos na uli yung ating bala. Yan. Yan, mabala uli po tayo. Yan. Bomba uli. Kasi may isang maliit pong butas na siyang pinasukan. Nahirapang ng usok. Yun. Yun, may napansin po akong nakabunton dun sa bandaroon. Kakalipin po yung mga laywan yun at na po, dinakot ko na po. Yan. Yan. Hinuli ko na po yung queen. Yan. Nandun po kasi siya sa nakalabas na pala siya. Yan. Yun. Yun. Na ko na po. Na huli ko na po yung queen. Tangan ko na. Tinalang po lalagay sa cage at pakikita ko po sa inyo sa camera pag ating na-cage na. Ayan po ay kung ako ay mayroong tagapag video, matututukan po doon sa mismong paghuli ko ng queen. Yun, nakakulong na po. Yan. Pinakalagay ko, inayan ako na po sa camera yung queen. Hindi pa lamang po tamaan ang ating camera. Yan, pero nakakulong na po yun dyan. So antay-antay nyo, tatamaan din yan. Yan, yun. Yan, maliwanag. Yan, nahuli na po yung pinaka-special sa lahat ng yung ating target. Nahuli na po. So ang gagawin natin diyan, kukunin natin yung ating bunot na nilagyan natin ng bagin. Yan. Tapos doon natin ngayon ilalagay sa bunot yung cage. Yan. Yan.
Ayun, akin na pong ikukan yun. Akin na pong ibibitin doon sa ano. Diyan lang dyan sa tabi din yan. Bibitin ko dyan. Ayan. Bibitin ko po yan dyan. Sa tabi lang. Ayan. Yan, ibinibitin ko po yung ating cage. Mamaya ipakikita ko po sa inyo kung paano dadapo sa ating queen ang mga bees. Yan, shout out nyo po nga pala sa lahat ng mga viewers natin. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik na bagamat hindi maayos ang pagkaka-edit ng ating mga video, bagamat minsay putol-putol, kulang, ay nagtsatsaga pa rin kayo. Yan, pinakita ko na po sa inyo yung mga bees na nakadapo sa dahon ng saging. Yan. So, ang gagawin ko po doon, kinuha ko po yung bees na nakadapo sa dahon ng saging, lalapit ko po doon sa ating queen na nakalagay sa bunot. Yan. Yan, ayun po ay akin ng idinikit doon sa sa ating queen, yung dahon ng saging. Hindi ko po maano ng camera dahil yan nga po yung nakasanda lang. Pero mamaya po ay pakikita ko sa inyo kung paano sila magdapuan sa ating bunot na may queen. Yan, pinakita ko, yan na po yung ating bunot. Nandyan po yung queen. At utay-utay na po silang nagdadapuan. Yan. Yan po ay iintay natin hanggang sa matapos. Hanggang sa yung lahat ng bees o kung may matira man ay hindi ganun kadami, ay nakadapo na sa kanyang queen. Yan. Yan. Utay-utay na po yan. Yan. Nag-uutay-utay na pong dumapo. Yan. Kita naman po ninyo, dadapuan na. Kasi yan po ang isang madaling paraan para madala natin ang bees sa atin. Yan. Hindi po yan, wala pong magic ang bunot na yan. Yan po, nandyan po yung queen na yan, kaya dumada po diyan. Pero kung basta mo lang ibibitin si bunot, yan po ay pacham. Meron namang ang ginagawa ay yung kagaya kung yung po ay nakalipad si queen at nakadapo dun sa dahon ng saging, mapapadapo din natin yun sa bunot. Kaso mahirapan tayo kasi hintayin pa natin yung queen ay mapadapo dun sa bunot para dumapo lahat yung mga bees sa bunot. Hindi po katulad niyang gana na trap yung queen. No choice, sila talagang dadapo sila sa bunot natin dahil nandyan yung queen. Yan. Yan. Na nga lang at parang nasa kabila. Yan. Ipinakita ko po sa inyo yung saray, yung brood na ating nakuha. Yan, yung ating pinadadapo na na mga bees. Yan. Yan. Shout out nga po pala sa lahat sa inyong lahat na mga beekeepers.
kay Rodel Moderno, shout out po. Kay Sir Florencio Bellota ng Mamala, sir, shout out. Kay sa kanya kapatid kay Henry, shout out. Yan. Yan o, kita po ninyo nag-aanohan na, nagdadapuan na. Yan. Kung tutuusin po, mas madali ang kumuha ng kolonya ng stainless bees kaysa sa laywan. Dahil yung kolonya ng stainless bees, yung hive nila, pwede mong dalahin sa inyo, sa bahay. Pero ang apis cerana, yung hive niya, mahirapan kang dalhin doon, liban na lang kung siya nasa kawayan. Pero kapag kagaya niya sa ilalim ng lupa, ay hindi mo madadala yung lupa dyan padamin. Kaya kailangan mong mahuli yung queen nila. Yan. Sa stainless bees po, importante din ang queen. Pero makita mo't hindi si queen, ay basta na yung mga brood ay nailagay mo sa box, ay minsan ay nagkakaingay. Pero pag na-disgrasya si queen, magaling kung may queen cell. Pag wala ay baka masira din. Kaya kahit sa stainless bees, napakaganda rin ng maingat. Yan. Nagdadapuan na po yung ating mga bees. Napakahirap po talaga pag nag-iisa ka. Kaya ako po ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng viewers na pagpasensya na po ninyo kung ang ating mga video ay hindi maayos yung pagka-edit. Ang sa akin lang naman po ay ako ay makatulong sa mga newbie. Magkaroon kayo ng idea kung paano sila hulihin. At siguro naman po sa dami ng video ko ay ang pagpapasok sa kahon ay alam na ninyo. Yan. Nung magsimula po ako dito, ako po ay zero knowledge po talaga. Ang alam ko lang po ay kumuha ng brood sa hive. Hindi ko nga po alam na may queen yan. No. Hanggang sa makakita po ako sa Batangas ng mga box na ang laman ay laywan or apis cerana. At pagkatapos noon ay tinanong namin kung anong hitsura ng loob. At pinakita po na siya pinaliwanag na may frame. Bawat isang frame, isang rod. Tapos yung sukat ng box. Kayo naman po yung masusunod sa sukat ng box. Basta ang importante lang nun, pare-parehas ng laki, no? Ang inyong box. Kung ano man yung gusto nyong sukat, kayo masusunod. Pero sa tingin ko po ay pinakamahaba na ang 14. 14 na nandun nung tabihan. Sa madalit salita, ang loob nun ay mga mga 12. Yung isang lerba yon yan. Mga ganun, mga 12 yung loob. Pero ang akin po, ang ginagamit ko po ay 13 lang. Adi ang loob po nun ay mga 11 lang. Ang aking frames. Lahat po ay gayon. Kasi kapag lumaki, natatagalan silang mapuno.